paano po nagkaroon ng imahen o rebulto na mukha ng Diyos? At meron po ba nakakita sa mukha ng Diyos? At isa pa po, bakit po yung samahan ay walang simbahan? Yun lang po. Salamat po. Maaaring dyan sa UAE, wala tayong lugar ng pagsamba na yung definite place. Kasi bawal dyan eh. Meron naman kaming mga lugar ng pagkakatipon. Kaya lang, hindi simbahan ang tawag namin. Yung salitang simbahan, dapat sambahan. A place of worship sa English. A place you worship God. Hindi dapat yun simbahan, kundi sambahan. Nanggaling yun sa salitang ugat na samba o worship, pagsamba. Para halimbawa, bingguhan. Kung saan nagbibingo. No? Sapatusan. Kung saan ginagawa yung sapatos. Tinapahan. Ayon. Parang saan ginagawa yung tinapa. Kung saan sumasamba, dapat doon, ang salitang ugat na samba, wag mababago. Lalagyan mo lang ng hulapi, unlapi, o kaya gitlapi na salita. Halimbawa, samba, pwedeng sambahin. Yun ang verb. Sambahin. Pagsamba, verb yun. May hulaping pag. Pero, yung lugar, kung saan sasambahin, dapat doon, sambahan. Meron kaming mga lugar sambahan, hindi naman marami. Kaya lang, dyan sa UAE, sa Middle East, bawal dyan. Kaya hindi po pwedeng basta-basta magkaroon ka dyan. Sa amin, kung saan lugar po pwedeng may kayang magtayo ng kapilya, nagtatayo kami. Pero kung wala, umuupa kami ng mga gusali o mga lugar kung saan sasamba o magkakatipon ang mga kapatid. Ganon ang aming ginagawa para wag mabigatan yung mga kapatid sa paniniwala namin, kapatid na Flor. Ang paniniwala kasi namin, ang mas mahalaga yung mga tao. Yung mga tao na maitayo ang tao. Kasi ang tao sa Biblia, yun ang tinatawag na templo ng Diyos. Ang Diyos kasi, hindi tumatahan dun sa templo na gawa ng kamay o sa mga simbahan. Hindi yun ang mahalaga sa Diyos eh. Basahin natin ang 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, the God that made the world and all the things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng mga tao. Kaya yung sinasabi na yun daw simbahan bahay ng Diyos, mali yun, kapatid. Kasi hindi tumatahan ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tatahan ba yun dun sa templong gawa ng kamay lang ng tao? Hindi siya tumatahan doon, sabi ng Apostol Pablo. Kaya ang templo ng Diyos na kanyang tinatahanan, hindi yung mga gusali na ginawa ng kamay ng tao. Kanino siya tumatahan? Pakinggan mo sa unang Korinto Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa sa 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa iglesia, hindi nyo ba nalalaman kayo'y templo ng Diyos? Ang templo ng Diyos o yung parang bahay ng Diyos, tao, yung mga taong sumusunod sa Diyos. At ang Espiritu, ang wika ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya ang pinakatemplo ng Diyos dito sa lupa,
yung mga taong naglilingkod sa Kanya sa iglesia. Di nyo ba alam, kayo templo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Para patunayan, sa isang talata ng 2 Korinto, Kapitulo 6, ganito naman ang ating mababasa sa versikulo 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Maliwanag yan, kapatid, sabi ni Pablo. Meron bang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Yung mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay ng mga tao, mga ribulto, mga kung ano-anong imahen. Meron ba tayong pakikipagkaisa ron? Sabi ni Pablo. Sapagkat tayo, sabi niya sa iglesia sa Korinto, tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Maliwanag na ang templo ng Diyos o ang bahay ng Diyos na tinatahanan ng Diyos, ang gusali ng Diyos ay mga taong naglilingkod sa Kanya. Pinatunayan pa yan ni San Pablo sa isa pang talata ng Biblia sa Kapitulo 6, versikulo 19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Hindi nyo ba alam, sabi ni Pablo, na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kaya ang sabi ni Pablo sa isa pang talata ng Korinto, kayo ang gusali ng Diyos. Ibig sabihin ng gusali, yung building, yun ang tinatahanan ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayun, yung gusali ng Diyos. Sa English, ang pagkakatranslate doon, the building of God or God's building. Doon nakatahan ng Diyos sa iglesia, doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Yun ang isang dahilan, kaya hindi kami, kapatid, nagpapapatayo ng kagaya ng, yung kanila raw mga kapilya, yun daw tahanan daw ng Diyos yun. Mali na agad yun eh. Mali yun eh. Ang Espiritu daw ng Diyos tumatahan doon. Magkakontra sila ni Pablo. Ang sabi kasi ni San Pablo, hindi nyo ba nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos tumatahan sa inyo, sabi ni Pablo. Yung Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng bagay na naririto, palibasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Ginawa ng kamay ang kapilya na yan eh. Sabi ni Pablo, hindi tumatahan dyan ng Diyos eh. Kaya hindi kami masyadong concentrated sa pagtatayo ng kapilya o mga simbahan. Ang itinatayo namin, kapatid, kongregasyon ng mga tao. Kasi yung mga tao, pag natutong maglingkod sa Diyos, sila yung tinatahanan ng Diyos. Sila ang templo ng Diyos. Kaya yung templo namin, marami kami sa buong mundo nakatayo. Marami kaming mga lokal ng iglesia sa buong mundo ngayon. Talagang sa buong mundo, pinipilit namin sa tulong ng Panginoon ay makarating at magkaroon ng mga pagkakatipon ng mga tao na kumikilala sa Diyos, kasi naniniwala kami sa Biblia na yung mga tao pag nagkaisa sa paglilingkod sa Diyos, sila ang tahanan ng Diyos sa isang lugar. Sa kanila tumatahan ng Diyos, ang Diyos ay lumalakad kasama nila. Yun ang sagot sa yung isang tanong, Yung isa pang tanong mo, paano nagkaroon ng imahen o ribulto na mukha raw ng Diyos? Tinan mo mga mukha ng kanilang Diyos. Iba-iba. Ibig sabihin, hindi nga totoo. Dahil kung totoo yan, bakit naman napakatindi naman ng pagkakaiba ng kanilang mukha ng Diyos nila? Yan mga imbento lang, kapatid. Hindi totoong ang Diyos ay nakita ng tao yung mukha. At noong panahong naririto si Kristo sa lupa, wala pang retrato nun.
Wala pang photography noon para ma-record yung mukha niya. Kaya nga noon siyang panahon na yun nagkatawan tao dahil kung ngayon siya magkakatawan tao, sasamba ka ng sasamba sa mga retrato. Hindi siya ngayon nagkatawan tao dahil ayaw ng Diyos na sasamba tayo sa larawan Alam mo bang bawal ng Diyos yun na yung larawan ay sasambahin? Basahin natin sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nakita mo, ang Diyos pala seloso. Ayaw niyang lumuluhod ka sa mga ribulto, mga larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa taas sa langit o sa ilalim ng lupa. Huwag mong ipaglilingkuran sila. Huwag mo silang niyuyukuran sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yun mismo yung sinasabi sa pasyon Kung ikaw ay Katoliko, siguro nakakarinig ka, binabasa nila yung pasyon, Naghihinanakit daw ang Diyos poong marikit, sabi ng pasyon. Bakit naghihinanakit ang Diyos na poong marikit? Ginto, pilak, yamang, muntik, hindi naman sa'yo pinagkait, kay Baal mo ipinagsusulit. Yung mga ibang mga tao, yung Baal, yung Diyos-Diyusan yun ribulto yun si Baal. Doon nila inilalagay at ginugugol yung kanilang ginto at pilak. Kaya yung mga Diyos-Diyusan, maraming mga ginto at pilak yan dapat sana sa Diyos mo iukol yan. Tingnan mo yung mga dumalaw kay Kristo na mga mago, mga wise man. Meron silang regalo kay Kristo, ginto, tapos mira, at saka insenso. Kaya kasi yung ginto dapat iukol mo yon sa pagsamba sa Diyos. Pero iuukol mo yung ginto sa pagsamba kay Baal na Diyos-Diyusan, maghihinanakit ang Diyos. Kaya sabi mismo sa pasyon, ay sa Diyos lang tayo dapat luluhod. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang poong Diyos lamang ang dapat na luhuran. Luhod ka ng luhod kay Tomas, luhod ka ng luhod kay Santiago. Pagka lumuhod ka kay Santiago, nakasakay sa kabayo, pati yung kabayo, naluluhuran mo tuloy. Yung lumuluhod naman sa La Purisima Concepcion, yung birhen doon, may ahas sa ilalim ng paa. Pagluhod mo doon, pati yung ahas, naluluhuran mo. Ang sabi sa Biblia, kapatid, yung sabi sa pasyon, sabi rin sa Biblia na ang Diyos lamang ang dapat mong luhuran at sambahin gabit araw. Ang Diyos lang ang dapat luhuran. Pati nga anghel nung lumuhod si Juan Apokaliptiko, lumuhod siya sa anghel, pinagbawalan siya ng anghel Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sabi nung anghel kay Juan, huwag mong gagawin yan. Huwag mo kong sasambahin. Sumamba ka sa Diyos. Tama yung nasa pasyon. Sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Yon. Kaya kapatid, yung mga ribu-ribulto na yan, mali yan. Huwag ka magagalit kapatid, sumasagot lang ako sa tanong mo. Maraming salamat kapatid na Flor sa iyong pagdalo. Salamat. At least naliwanagan po pag-iisip ko. Salamat po.
Salamat sa Diyos. Salamat. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Ang tanong ko po, Brad Eli, ay ganito. Sige po. Sa pagkikinig ko po sa inyong pangangaral, ay natuklasan ko po na may mga aral sa aming samahan na wala sa Biblia. Kung minsan pa, invento lang. Ngayon, ang tanong ko, pwede ba na yung mga maling aral ay amin na lang ituwid kahit di na kami aanib sa inyo? Sa inyong relihiyon, Opo. itutuwid mo. Anong relihiyon mo, iho? Evangelical ho. Evangelical. Paano mo itutuwid? Di naman ikaw ang pastor. Yun lang. Malaking problema yon. Kung ikaw ang leader, pwede mong ituwid. Member ka lang, papakinggan ka ba ng pastor mo? Mababawasan ang kita niya pag pinatuwid niya yung ikapo. Yung kasing ikapo, hindi utos ngayon yon. Utos po yun noong panahon ni Moises. Yung ikapo. Basahin natin ang Hebreo 7:5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Sino po ang inutusang kumuha ng ikapo or 10%? Yung mga anak ni Levi na saserdote. Yung tinatawag sa Bibliang Levitical priests. Yun ang binigyan ng utos ng Diyos, kumuha ng ikapo. Itong mga pastor ngayon ng evangelical, born again, kuha ng ikapo. Hindi naman sila Levitical priest. At sa kayang utos dyan, pinalitan na po yan. 7:5 yun, lagay mo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung pagkasaserdote ng Levita, kailangan palitan ng kautusan. Kaya hindi na po ikapo utos ngayon. Ang utos ngayon, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Lagay natin sa Ilocano. Tunggal maisda, it din na kumati pinanggap na ti puso na, saan nga iti dakes anakem wenno mapilpilit. Tati Dios ayatin na ti wangted asi aayat. Hindi ikapo yan. Kung alin yung idinidikta ng puso mo, yun ang ibibigay mo na masaya. Tati Diyos, ayatena, timangted, si aayat. Tamo? Yung nagbibigay ng masaya, kusa, yun ang mahal ng Diyos. Hindi na ikapo. Ngayon, pwede mo bang ituwid yan? Papayag ba, pastor mo, mawawalan siya ng kita. Kaya, alam mo, pag mali ang turo, hindi dapat, lalo na hindi naman ikaw ang nangangaral, dapat umalis ka na lang dun sa mali. Yun ang utos. Pakinggan mo Roma 16:17. Basa. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kamali, lalayo ka, aalis ka. Lalabas ka. Ang katunayan, 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kamali, aalis ka. Hindi mo kasi kayang ituwid. Lalo na batang-bata ka, yung pastor mo, meron ng tahid yun . Alam niyo yung tahid? Yung kumbaga sa sabunging manok, yung mahaba na tahid. Matigas na ang buto nun. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, sabi mo, itutuwid mo na lang yung aral nyo sa evangelical. Ikaw muna mag-leader para maituwid mo. Pero kung follower ka, kakagalitan ka pa ng pastor mo. Kaya mas mabuti, umalis ka na lang doon dahil mali yun. Ganun yun. Okay na? Pwede yung isa pa? Sige po. Narinig ko rin sa inyo na ayon sa mga apostol, ipinagbabawal ang pagkain ng Kristiyano sa dugo, binigti at saka yung inandog sa Diyosan. Ang tanong ko po, kasali ba yun yung binaril na hayop?
Hindi. Kung binaril mo, saka mo tinamaan, di tumulo naman ang dugo nun. Pwede yun. Binaril mo yung tikling, di tinamaan, di tutulo ang dugo. Hindi binigti yun. Binaril nga Iba yung binigti sa binaril. Ikaw man, pag binaril, tutulo dugo mo Hindi ka binigti. Hindi pwede hong kainin yung binaril. Oo nga Ba't yung mga manggagawa ko ninyo sa amin, pinagbabawal naman? Hindi. Baka nag-iingat lang sila. Baka hindi nila nakita. Pero pag nakita na gano'n ang nangyari, pwede yung kainin. Ang masama yung binigti. Ang kahulugan kasi ng binigti. Ano ba yung binigti sa Ilocano? Nagbekal. Nagbutko. Yun kasing binigti, hindi lumabas ang dugo, namatay sa sakit, namatay sa sarili. Pag kinain mo yun, delikado ka pa Kaya huwag kang kakain ng binigti. Double dead ang tawag nila ron. Miski nga sa batas ng tao, bawal yung double dead Miski sa gobyerno, bawal double dead. Namatay yung hayo, bawal itinda sa palengke yun. Kaya sa Biblia, bawal din yung binigti. Okay na, kapatid? Sabi nga ibang, yan naman ang Biblia yung tao lang gumawa. Sino naman ang gagawa? Sino naman ang susulat? Pag pinasulat mo sa manok, di mo maintindihan. Yung mga doktor nga, sabi ng mga tao, hindi naman mga doktor, kung magsulat, parang sulat manok. Pag ang manok pala magsusulat, di mo maintindihan. Ipasulat mo sa anghel, lalong hindi mo maintindihan. Iba naman ang wika ng mga anghel. Kung tao ang babasa, tao rin ang pinasulat ng Diyos. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay Propeta Daniel. Basahin natin ang Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Daniel, isinulat niya, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman lalago. O kita mo yon? Ano ba malay ni Daniel doon? Na sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Nung isulat niya 3,000 taon na halos ang nakakaraan. 3,000 taon ka, umatras ka ng 3,000 taon. Wala namang mataas na kaalaman ng siyensya sa tao nun nung bata nga ako, ang amin lang libangan, radyo lang Kasi wala pang television sa Pilipinas nung bata ako, radyo lang, nakikinig kami. Kwento ni Lola Basyang, Kapitan Kidlat, ayun, yung mga uso nung araw, mga kwento-kwento, sa pakikinig kami sa radyo, magkakapatid kami, nakaikot kami sa radyo. Bandang huli, dumating ang tatay ko, may malaking-malaking kahon. Nung ikabiti, may tao na. Meron ng radyo, may tao pa, yun ang telebisyon. Bandang huli, telebisyon, naging color na, telebisyon. At tapos lumabas na yung computer. At tapos ngayon may cellphone na. Nung araw, para makatawag ka sa telepono, pipila ka dun sa operator, tatawag ka sa long distance. Napakaraming pinagduduktong-duktong yung mga operator, ganun. Abang ako ng abang, tagal. Minsan, 4 na oras na, di pa makatawag ng long distance mula sa Bicol hanggang Maynila. Pero ngayon, kahit nasa bundok ka, makakatawag ka na Tama yun sabi ng Biblia. Marami ang tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Sino may sabi nun? Ang Diyos na nakakaalam ng hinaharap. Sinabi yan kay Propeta Daniel, 3,000 taon na nakakaraan. Nung panahon na yun, wala pang maraming tumatakbo ng paruot parito Gaya ng mga sasakyan sa lupa, sasakyan sa dagat, sasakyan sa himpapawid. Wala pa yon. Pero sabi ng Diyos, ang kaalaman o ang siyensya ay lalago. Totoo ba o hindi? Totoo. Yun ang mga pruweba na masisiguro nating ang salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Kasi siya lang naman ang nakakaalam nung mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam noon. 3,000 taon na nakakalipas, walang nakakaalam ng magkakaroon ng computer, ng robot, ng satellite, ng mga rocket ship. Walang makakaalam noon nung 3,000 taon na. Pero na alam ng Diyos yun. Kaya ipinasulat na sa Biblia bilang tao ng salita. Bago pa mangyari, para maniwala tayo na salita nga ng Diyos yun. Basahin natin ang 42:9. Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay
ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Nang magsalita ang Diyos bago pa lumitaw, sinasaysay na eh. Bago pa mangyari, sinasaysay niya na. Ano ang dahilan? Pakinggan mo sa Juan 13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Kaya pala inuuna na ng Diyos na bago pa mangyari, sinasabi na niya, para kung mangyari, sumampalataya tayo. Kaya ako naniniwala ako, kapatid, ang nakasulat sa Biblia, totoo. Ipinasulat yan ng Diyos. Ang nagsulat, mga propeta, mga apostol, at mga ebanghelista. At yan ay totoo dahil ang kasaysayang nakasulat sa Biblia, may mga pruweba sa istorya nating nalalaman. Mga bato, may pruwebang nakita sa mga bato, nakasulat sa mga bato, mayroong mga nakitang mga reliquias, may nakitang mga fossil records na nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo. Lahat ng sakit ay parusa. Basahin natin ang Filipos sa 2:25. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epafrodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping kalumbayan. Ninyo, si Epafrodito nagkasakit, malubha, malapit na sa kamatayan. Bakit siya nagkasakit? Basahin natin dun sa 2:30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Dahil pala sa pagpapagal kay Kristo, nagkasakit siya ng malapit sa kamatayan. Isinapanganib niya ang kanyang buhay dahil sa paglilingkod niya kay Pablo. Sa tindi ng pagod ni Epafrodito, nagkasakit ng malubha. Nakita niyo, mga kapatid? So yung sakit na yun, hindi parusa ng Diyos yun. Yun ay bunga ng kahinaan ng laman ng tao. Kasi merong sakit, hindi kaya ng laman mo, kahit hindi ka nagkakasala, nagkakasakit ka. Halimbawa, sabi ng mga doktor, pag humina ang iyong immune system, tatalabang ka ng virus, magkakasakit ka. Tatalaban ka ng bakterya, magkakasakit ka pag humina ang immune system mo. Kaya hindi lahat ng sakit, kapatid, ay parusa ng Diyos o parusa ng dyablo. At ang dyablo, hindi nagpaparusa yun sa kanyang mga lingkod. Hindi nagpaparusa yun. Kaya alisin mo sa isip mo yun, kapatid, na ang sakit ay parusa. Merong sakit na parusa dahil sa ginagawang masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, maaaring ang sakit ay daladala ng environment, ng kahinaan ng laman o ng sobrang pagpapagod at ng maraming ganun kasi. Naranasan ko rin sa buhay ko pagka pagod na ako, nakakasakit ako. Minsan, sumusumpong yung aking asthma. Kuminsan, nung nasa San Francisco del Monte kami, pagod ako, dain tao sa Bible exposition, di ako makahinga sa dain ng tao. Nawalan ako ng malay siguro naman hindi parusa ng Diyos sa akin yun dahil kasalukuyan akong nagsasalita ng aral nung mananalangin na dahil walang oxygen masyado dahil nga marain tao at pagod na ako. 6 na oras yata yung ating exposition. Ang nangyari, nahilo ako at nawalan ako ng malay. Yun. Ganun talaga ang pangyayari. Pero hindi palagay ko, hindi naman parusa ng Diyos yun. Nung mabuhay siya, ang nabuhay yung nilibing. Pwede ba namang mabuhay yung hindi namatay? Ang espiritu hindi namamatay, kapatid. Ang namamatay yung laman.
Kaya ang nabuhay, yung inilibing na namatay, yung laman niya, yung kanyang katawan, yun ang nabuhay. Hindi yung kanyang espiritu. Kasi hindi naman namamatay yung espiritu eh. Nung nabuhay ang Panginoon Kristo, ang nabuhay yung kanyang katawang laman. Ngayon, nung mabuhay siya mag-uli, naiba yung kanyang katawan. Yung katawan niya nung mabuhay, may process kasi, yun ang tinatawag na pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. May process yun. Sa 15 ng unang Korinto, ganito ating mababasa. Doon sa 15:42. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Maliwanag ang paliwanag ni Pablo, itinatanim na may kasiraan, inililibing ka, may kasiraan, binubuhay ka uli na walang kasiraan. Pagka nabuhay na mag-uli, yun mismong katawan na yon, babaguhin yon. Magiging wala ng kasiraan, magiging glorified body. Ganun na nangyari kay Kristo eh. Basahin natin ang 15:51 ng unang Korinto. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yun, ang liwaliwanag niyang kapatid na pagka nabuhay na mag-uli ang tao, kung maliligtas ka, kagaya ni Kristo, nung mabuhay siyang mag-uli, yung katawan niyang may kasiraan, yung katawang namamatay, yung nagsusugatan, yun babaguhin yun. Papalitan ng isang incorruptible body. Isang katawang wala ng kasiraan. Kaya nga magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan eh. Pag naligtas ka, magiging kapareho na nung katawan ni Kristo, yung katawan mo. Na kung ano yung nangyari sa kay Kristo, hindi na mangyayari sa mga susunod sa Kanya. Pagka namatay tayo, bubuhayin tayo mag-uli, yung katawan din na yun ang bubuhayin, pero pagkabuhay niya, ay papalitan ng isang maluwalhating katawan, babaguhin. Yun ang tinatawag na proseso ng pagkabuhay na mag-uli.